Si Anali, doon ni kamera kanistana bisog langit tabangan ko naman. Kaya ni 100 bagatos doon din kamera kanistana bisog langit tabangan malam. Ang kwento ni Apo Sandawa, ang espiritu na nirahan sa bundok Apo ay hindi lamang isang alamat para sa mga bagubo tagabawa. Ito ay pundasyon ng kanilang panampalataya at pangalang sa kalikasan. Narito ang isang kwento na nagpakita ng ugnayan ng panampalataya, pagsubok at ang biyayang nagmula sa sagradong bundok. Ang pangako at sa tuktok ng Apo Sandawa nung unang panahon, nagkaroon ng matinding tagtuyo-tuyot sa lupain ng mga bagubo tagabawa. Ang mga pananim ay natuyo, ang mga ilog ay naging alikabok, at ang mga katutubo ay nawawala na ng pag-asa sa gitna ng krisis na ito. Ang pinuno ng tribo na si Dato Malingling ay nagpasya na umakyat sa pinakamataas na dambana, ang tuktok ng bundok Apo, upang manalangin kay Apo Sandawa. Ang pag-akyat at ang pagsubok, dala ang isang puting manok at kaunting bigas bilang alay. Inakyat ng Dato ang matarik na dalisdis habang paitaas siya. Narinig niya ang mga bulong ng hangin na tila sinusubok ang kanyang katatagan. Sinasabing ang bawat hakbang patungo kay Apo Sandawa ay dapat may kasamang kanduli at ritual ng pagpasalamat kahit wala pa ang biyayang hiniling. Nang makarating siya sa kriter ang Lake Binado, lumuhod ang Dato. Hindi siya humingi ng yaman. Ang kanyang dalangin ay simple. O Apo Sandawa, hindi kami humihiling ng higit sa aming kailangan. Nawa, basbasan mo ang lupa upang ang aming mga anak ay hindi magutom at ang aming kultura ay manatiling buhay. Ang sagot ni Apo Sandawa ayon sa kwento, naramdaman ng Dato ang pagyanig ng lupa at ang pag-init ng paligid, isang tanda ng presensya ng espiritu. Ngunit imbis na ulan ang bumuhos, isang malalim na buses ang narinig sa kanyang isipan. Ang panampalataya ay hindi lamang paghingi, kundi pag-alaalaga sa
ibinigay. Pagbaba ng dato, napansin niya ang isang bagong sibol na halaman sa gilid ng batuhan. Ang kape na pagtanto niya na ang sagot ni Apo Sandawa ay hindi laging himala mula sa langit kundi mga biyaya mula sa lupa na dapat pagsumikapan, alagaan. Ang aral ng pagpanampalataya mula noong ang mga bagubo tagabawa ay naniwala na hanggat iginagalang nila ang mundo, ang katawan ni Apo Sandawa, hindi sila kukulangin sa biyaya. Ang kanilang panampalataya ay nakaugat sa pagtitimbang, paggalang sa kalikasan, hindi pumuputol ng puno ng walang pahintulot. Pagkakaisa ang biyaya ng isa ay biyaya ng lahat. Papasalamat bago ang ani, laging may alay para sa espiritu ng mundo. Bakit ito mahalaga para sa mga bagubo tagabawa? Si Apo Sandawa ay hindi lamang isang bathala kundi isang grandfather o lolo na nagbantay ng kanilang panampalataya ay buhay. Ito ay nakikita sa bawat hibla ng kanilang inabala. Hinihimbing tila sa bawat butil ng kanilang kape. Gusto mo bang gawan natin ito ng isang mas maikling version na parang tula na spoken word na maaari mong ibahagi sa iba't ibang kultura? So yun, hanggang dito lamang at ibahagi natin sa susunod natin ang pagtalakay ng mga video tungkol kay Apo Sandawa. Yan. So hanggang dito na lamang. Thank you for watching at mabuhay tayo.